Hi guys! Ang topic natin for this video ay similar triangles. So, ano ba yung similar triangles? Similar triangles are triangles that have corresponding sides in proportion to each other and corresponding angles equal to each other. So, yun daw palang similar triangles, hindi lang siya isa, dapat lagi siyang may kasama. No, yung sides daw ay proportion to each other at yung angles ay equal to each other. Paano yun? So, tingnan natin itsura. Halimbawa, itong triangle na to. Ayan. Okay, so halimbawa, ito yung side A, side B, tsaka side C. Ito yung side D, ito yung side E, ito yung side F. Ngayon, ang sukat nito ay 65 degrees. Ito naman, 105 degrees. Ang sukat din nito ay 10 degrees. Ang sukat naman nitong angle na maliit dito, 65 degrees din. Yung sukat naman ng angle dito ay 105 degrees din. Tapos yung sukat dito ay 10 degrees din. So, ganun yung similar triangles. Same shape sila. Napansin nyo, pareha sila ng shape. Pero, hindi sila same size. Masasabi natin na similar kasi equal yung lahat ng angles nila. Tapos, itong side A ay proportionate sa side D. Ito, sa kabilang triangle. Tapos, dito naman itong side B, proportion siya dito sa side E. Sila yung parang pair na pwede nating ihalin tulad sa isa't isa. Tapos ito namang side C ay proportional sa side F. Ayan. Kapag na-realize natin na proportional yung tatlong sides sa isa't isa, pwede nating sabihin na itong triangle na to, itong ABC, ay similar sa triangle DEF. So, magkakaroon pa tayo ng another example. Okay, so ito yung first example natin. Binigyan tayo ng dalawang triangle. Kung papansinin natin, okay, so hindi scale yung drawing. Kung mapapansin natin, parang magkalapit yung shape nila, 'di ba? Tapos, mas malaki lang ito ng konti kesa dito. Ayun. So, paano natin malalaman yung similar triangles? Una muna, ilista natin yung corresponding vertices. Ano yung parang side nitong triangle na to na pwedeng i-compare sa side nitong triangle na to? Okay. So, ito yon. Itong line segment AB corresponds to, okay, so ayan yung symbol ng corresponds to. Ito, yung kaparehas niya. Parang dito natin siya mahalin tulad, 'di ba? Sa line segment FD. Tapos, sunod nito, okay, so ito naman, line segment BC corresponds to, alin yung parang kaparehas niya? So, itong DE. Line segment DE. Ang sunod naman, itong huli, yung pinakamahaba. At yung pinakamahabang side nito, tas yung pinakamahabang side nito. So, line segment AC corresponds to line segment FE. Ayan. Tapos sunod, i-compare natin yung corresponding angles. Okay. So, ang corresponding angle dyan, ito no, angle A,
Tapos, angle F. Angle A corresponds to angle F. Tapos, itong angle B ay corresponding dito sa angle D. Ngayon, angle C, itong angle na ito ay corresponds naman sa angle E. Ngayon, kapag similar triangles sila, yung sukat nitong angle A, congruent din yan sa sukat nitong angle F. So, pwede rin nating isulat na angle A is congruent to angle F. Tapos, itong angle B is congruent to angle D. Magkakasing sukat sila kapag similar triangles. At panghuli, angle C is congruent to angle E. Yun yung kapag similar triangles sila. Tapos sunod natin i-determine yung ratio of similarity. Okay. Yung dito sa ratio of similarity, ang ipagko-compare natin yung corresponding sides. Okay. So, dito, sabi natin, line segment AB it corresponds to line segment FD. Ngayon, ang gagawin na natin ay AB over FD. Kapag hinahanap natin yung ratio of similarity. Kasi kung babalikan natin yung meaning kanina ng similar triangle, the corresponding sides are in proportion to each other. Kaya natin kinukuha yung proportion ngayon, yung ratio. Ayan. Tapos, BC over, corresponds siya sa DE, equals AC over FE. Ayan. Ano yung dito sa figure AB? So, AB over FB. So, 4 over 6 equals BC ay 6 at ang DE, itong sukat ng DE ay 9. Okay? Equals, ano yung sukat nitong AC? AC ay 8. FE, ito FE ay 12. Okay. Okay, so kailangan daw kapag similar triangles, itong ratio na to dapat equal sila sa isa't isa. Paano natin malalaman na equal sila sa isa't isa? Pwede nating i-lowest term. Pwede nating i-lowest term yung pwede nating i-lowest term lahat nitong fractions na to. So, ano yung lowest term ng 4 over 6? So, that is 2/3 equals. So, sa ganito, pwede nyong reviewin yung lowest terms ng fraction. So, 6 over 9. Ang GCF ay 3. So, ang lowest term niyan ay 2/3 din. Equals 8 over 12. So, ang GCF niyan ay 4. Lowest term ay 2/3 din. So, ito yung ratio of similarity. Ratio of similarity. Kapag napansin nyo na yung simplified form nila ay equal sa isa't isa, ibig sabihin nun, similar yung triangles. Ayan. So, ano yung magiging conclusion natin based dito sa mga hinanap natin? Ayan itong mga nilista natin, sinolve natin. So, dahil dyan, pwede nating sabihin na conclusion, ang triangle ABC
ay similar sa triangle FDE. Ayan, so triangle ABC is similar to triangle FDE. Dapat tama yung magkakatapat. Pwede po bang ma-jumble yung letters? Pwede, pero dapat yung katapat niya tama pa rin. Halimbawa, sinabi nyo, triangle CBA is similar to triangle EDF. Ayan. Tingnan nyo, 'di ba dito ang corresponding angles natin A tsaka F, B tapos D, tas C tsaka E. Dapat sila yung laging magkakatapat. Si C na kay E, si B na kay D. Tapos si A nasa F. Kahit balik-balik ta rin yung letters, basta tama dapat yung magkakatapat. Tama yun. So, ayun. Yung first example natin. Okay, so ito yung second example natin. 'Di ba kung napansin nyo, yung example natin dito kanina, binigay yung sukat. May 4, 8, 6, may 6, 12, 9. Paano ngayon, dito sa pangalawang example, wala nang ibinigay na sukat. So ngayon, dito natin kailangan tumingin sa markings. Yung mga nakalagay na parang palatandaan. Kung mapapansin nyo, itong N tsaka Q, isa lang yung guhit nila. Itong curve dito, isa lang yung curve. Tapos dito sa L tsaka O, parehas silang may dalawang curve. Tapos itong M tsaka P, parehas silang may tatlong curve. Ibig sabihin nun, sila yung corresponding angles. Okay, so umpisahan natin. Angle L corresponds to angle O. Ayan, so alam natin na kapag sila yung corresponding angles, equal na sila sa isa't isa based doon sa itong mga nakalagay na mark. Ayan. Tapos, angle M is corresponds to angle P. Tapos, angle N corresponds to angle Q. Ayan. So, sunod natin yung yung sa sides, corresponding sides. So, corresponding sides, ito unahin ko. Pwede naman kahit alin dyan yung unahin. Line segment LM corresponds to line segment OP. Mapapansin natin yun, no? Kasi itong LM tsaka OP, parehas nilang katabi tong angle na may tatlong mark. Tapos itong angle na merong dalawang mark. Ayan. So, ibig sabihin, sila yung magka-correspond. Tapos, itong line segment MN corresponds to line segment PQ. Kasi, katabi nila yung angle na may tatlong mark. Tapos, katabi niya naman itong angle na merong isang mark. Isa lang yan. Okay, so, sunod, panghuli, itong line segment LN corresponds to line segment OQ. Okay. Tapos ayun, dahil walang binigay na sukat, hindi natin mahahanap yung ratio of similarity. Pero dahil dito sa mga nalista natin na ito, pwede na tayong gumawa ng conclusion. Ang conclusion natin, triangle LMN is similar to triangle OPQ. Pwedeng magkabaliktad ulit yung mga letters. Pwedeng triangle N, M, L is similar to triangle Q, P, O. Ayan. Kung napansin nyo, ginumble natin yung
nilipat-lipat natin yung mga letters, pero dapat sila pa rin yung magkaka-partner. Si L, ang partner si O, si M, ang partner si P, si N, ang partner si Q. Dapat ganun pa din. Okay, so third example, given the figure, list the corresponding sides and angles. Second, find the ratio of similarity. And last ay find yung measure of line segment MN. So, unahin muna natin yung corresponding sides and angles. So, baka parang medyo tricky na yung figure. Pero, kung titigan natin siya, parang yung magiging itsura kasi niya kapag in-arrange mo, parang pareha silang paganto. Parang, paano ba? Ayan, parang pag ganyan yung shape nila parehas. Pag in-arrange mo, pag inikot-ikot mo yung figure, parang magiging ganyan parehas yung itsura nila. Naging tricky lang kasi pinagdikit na sila, no? Ayan. So, lista muna natin yung corresponding sides. Paano natin malalaman yung corresponding sides dito sa figure? So, tingnan natin yung pinakamaliit muna. Yung pinakamaikli dun sa dalawang triangle. So, yung pinakamaikli dito sa triangle na maliit, ito yung line segment YZ. Corresponds siya sa, ano yung pinakamaikli dito sa triangle na itong malaki? Yun yung NZ. Line segment NZ. Tapos, sunod, para hindi tayo malito, isunod natin yung pinakamahaba. Ano yung pinakamahaba dito sa side na to? Ay, dito sa triangle na to. Ito yung XZ. Line segment XZ. Corresponds yan sa, anong pinakamahaba dito sa triangle na to? MZ. Okay. Tapos, okay, tama. Sunod naman, itong XY, yung natira. Line segment XY, corresponds siya sa, yung natira din dito, MN. Okay. Ang sunod naman ay yung angles daw. Ang magkaka-correspond ay yung angle. Okay, so, angle X. Yung angle X, kung papansinin natin, nakatapat siya dito sa pinakamaikli na side. So, ano naman yung nakatapat dito sa pinakamaikling side nito? Yun yung angle M. So, correspond siya sa angle M. Ganon natin malalaman kung sino yung dapat na magkaka-partner-partner. Kahit na hindi na natin i-drawing ulit, no, yun na yung pwede natin gawin doon. Tapos ano yung anong angle, yung nakaharap dito sa pinakamahabang side? Ito yun, yung angle Y. So, angle Y corresponds to, yung nakatapat na angle dun sa pinakamahabang side nito. Diba ito yung pinakamahabang side? Anong angle yung nakatapat sa kanya? Ito yun, yung angle N. Yung angle N, yung pagkakabuka niya, papunta dito sa MZ. So, angle Y corresponds to angle N. Tapos, yung natira na, ito, ang angle Z. Ito nakatapat sa natira, no? Tapos, siya rin yung nakatapat dito sa natirang side. So, angle Z corresponds to angle Z. Ayan. So, nagawa na natin yung una. Sabi, find the ratio of similarity. So, ratio of similarity, kukunin natin yung mga magkaka-correspond. So, YZ over NZ. Ano yung sukat nun? YZ ay 8 over 28. So, ano yung simplified form na 8 over 28? Yan ay
2/7. Tapos, sunod, xz over mz equals, ano yung sukat nung mz doon sa drawing? Ang mz ay 49. So, 49. Ano ang xz? 14. Tapos, ang lowest, ang simplified form ng 14/49 ay 2/7 din. Tapos, panghuli, itong xy over mn, ano yung sukat ng, okay, teka, mn, okay, xy ay 12 over mn. So, kung napansin natin dito sa drawing, wala pang sukat yung mn. Yun yung ipinapahanap sa atin sa last item. Okay, so nakuha na natin na ang ratio of similarity ay 2/7. Kasi itong dalawa, ito tsaka ito, ay parehas silang 2/7. So para dun sa last item, yung find mn, ito na yun. So 2/7 equals, ito yung ratio ng xy over mn. So 12/mn. Okay. I-multiply natin. So, cross-multiply 2 times mn is equals to 12 times 7. So, 2mn equals 84. Tapos, divide both sides by 2. Parang maiwan na lang ay mn. So, final answer, mn is equals to 42. So, ito na yung final answer natin sa third question. mn equals 42. Siya na yung sukat dito, 42. Ayan. Okay, so for our last example, if triangle OIL is similar to triangle GAS, find the length of AS, of line segment AS. Okay, so ito, binigay na sa atin na similar sila sa isa't isa. So, automatic na yon na corresponding ang sides at corresponding din ang angles at same na lang yung ratio of similarity. Kaya ang gagawin na natin dyan, kunin na natin agad yung ratio of similarity. Ano ba yung magka-correspond na side dito? Based at ito kasi pala, yung markings dito, itong order nito, yung magkakatapat, sila na rin yung corresponding. Diba ito? Si O, siya corresponds kay G. Si I, correspond sa A. Si L, correspond sa S. Si line segment OI, corresponds siya sa line segment GA. Si line segment OL, corresponds siya sa GS. Ganon niya siya. Yung ganon kahalaga na yung pagkakasunod-sunod nung letters para malaman natin kung alin yung magkaka-correspond. So, alam natin na ang OI ay similar sa GA. Ano yung sukat ng OI? 16. Tapos ano yung sukat ng GA? 12. So, ang simplified form ng 16/12 ay 4/3. Tapos, kunin na natin yung IL. Ang IL, corresponds daw siya sa AS. Ano yung sukat ng IL? 24/AS. So, paano na yung solution nito? Kasi AS nga yung hinahanap natin. So, yung ratio of similarity daw dito ay 4/3. Based dito.
So, gagawin natin na solution, 24 over AS equals 4 over 3. So, 24 times 3, 24 times 3, 12, carry 1, 17, ayan. So, 72 equals 4 times AS. Tapos, divide both sides by 4. AS is equals to 18. AS is equals to 18. So, check natin kung tama na 18 nga yun. So, 24 over 18, yung IL over AS. Ano ang simplified form ng 24 over 18? Yun ay divided by 6, 4 over 3. Ibig sabihin, nag-match sila. 4 over 3 din dito. Ibig sabihin, tama na 18 yung sagot natin sa AS. Ayan, nakarating na tayo sa dulo ng video. Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo. Sana nakatulong itong video. And kung may questions kayo or suggestion na topics, you can comment down below. And please like and share, subscribe. I-share nyo to sa classmates and friends nyo para mas marami pa tayong maabot na estudyante. Thank you. See you sa next video.